Everything in my life is a lie, and I am so stupid for noticing it. I really can't believe that my marriage with Esmeralda is fake. Bakit nga ba hindi ko naisip na po pwedeng mangyari iyon? Dahil ba masyado ako nagtiwala kay mommy at naniwalang ipinilit ni Esmeralda ang sarili niya sa akin? I became the worst version of myself because of our marriage na humantong sa pananakit kay Esmeralda, and because of that hindi ko namalayan sumusobra na pala ako. When I saw Esmeralda again and she showed in front of me, ang unang pumasok agad sa isip ko ay ang makipagbalikan sa kanya at makasama siyang muli sa isang bahay. Hindi ko alam kung ba't naisip kong tungkol doon. Basta ang alam ko, gusto ko siya makasama ulit para nang sa ganon, makabawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa kanya. But I changed my mind, wanting her in my life again, seeing how she looked so happy with another man. Old man to be specific. That made me so angry. Di ko pa rin magawang tanggapin ang matandang iyon ay karelasyon ni Esmeralda. That EJV? Kaya noon pa lang may duda na ako na hindi lang siya basta relative ng asawa ko dahil tamang hinala kong may relasyon sila. Kaya naman bilang ganti, pinasundan ko si Esmeralda para hanapin sila na ikasisira nilang dalawa. And that's how I found out that they have a child. Sa madaling salita, siniraan ko sila dahil hindi ko matanggap na niloko na nga ako ni Esmeralda, nagawa pa rin niyang maging masaya at talagang nagkaanak pa sila na matandang iyon. They live happily while I am suffering. Hindi yun pwede. But I still want Esmeralda in my life. Gusto ko itamang lahat kahit pa alam ko na mahirap at imposible ang bagay na nais ko. I will take Esmeralda back. When our dinner meeting happened, maraming bagay at revelasyon akong nalaman at natuklasan. Mga kasalanang hindi ko akalaing magagawa ni mommy at higit sa lahat, si EJV. Yung inakala kong lalaki ni Esmeralda, ama niya pala na matagal niyang inaasam na makita at makilala. So all this time, I believed and lived in lies? Naniwala ko na hindi ko malang inaalam ang lahat. Is she mine? Esmeralda? I asked Esmeralda when the kid was taken by Esmeralda's secretary. She is Siana, and yes, Liam, she is your daughter, Esmeralda said after telling that EJV is her father. But how? Malungkot at tila naguguluhan kong tanong sa kanya. I convinced her doctor to inform you that the baby did not survive because I want my daughter to have her reason to leave you. Pasigaw na sabi ni EJV bago tuloy ang naglakad palabas sa mesang iyon. My child is alive. Sa loob na 5 taon inakala kong patay na ang bata dahil sa kagagawan ko. At dahil doon mag-isa ako nagdusa at nagsisi ng walang sino man ang may alam. My heart is full of happiness. Ang excitement na ipakilala ko ni Esmeralda kay Siana na anak namin. I really can't believe that my child is alive. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ang nararamdaman ko na makita ang batang nakatitig sa akin at para may gustong sabihin. Pakiramdam ko'y nabuhay ang diwa ko na magtagpo ang tingin naming dalawa. I feel that there's something in her eyes and she's telling something to me. Na tila gusto niya akong kausapin gamit ng mga mata niya na punong-puno ng pananabik at saya dahil nakilala na namin ang isa't isa. Daddy, Daddy! Siana said while sobbing then hugged me. Sobrang saya ko dahil inayaan ako na Esmeralda ang makilalang anak namin. Sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. My baby, I'm sorry anak, ngayon lang tayo nagkita. Mahal na mahal ka ng daddy. I said while carrying Siana. May daddy na ako. Tanggap niyo po ba ako, daddy? Umiiyak na tanong muli ng anak ko, dahilan para mas maluha ako na sobra. You are my daughter, of course. I love you, my princess. Daddy loves you so much and please always remember that. At sorry ngayon lang tayo nagkita, anak. I love you. I said between my sobs. Ramdam ko ang lungkot at sakit nararamdaman ng anak ko dahil matagal kaming di nagkita. Git sa lahat, di man sabihin ni Siana, matagal niya na talagang inaasam na makilala ko. Mommy, tanggap ako ni Daddy, Siana said as she stopped from crying na karga ko. We spent a day together and bonded as a father and daughter. Maraming baong kwentong anak ko kaya naman, bukod sa paglalaro ay marami rin kaming pinag-uusapan. I planned to introduce Siana to my parents but I changed my mind. Walang permiso ni Esmeralda at nasisiguro ko rin na hindi siya papayag. We spent a day together in my condo, watching some cartoons and eating all her favorite foods. Nakakatuwa palang may anak although hindi ko maiwasan ang makaramdam ng lungkot at pagsisisi.
Kung naging mabuti sana ako kay Esmeralda, siguro naging masaya ang pagsasama namin. Maybe we were able to build the family that Esmeralda is looking for since then. A happy and complete family. Daddy, you know what? Mommy never forgot to tell me stories about you, Sienna said while smiling. She keeps on talking while we are on our way back to Esmeralda's house. Iatid ko na kasi siya pauwi katulad na napag-usapan namin ni Esmeralda. She will let me be with my daughter as long as I want. Basta iuwi ko palagi na maayos ang anak namin. Really? What did your mom tell you about me? Nakangiti kong tugon sa anak habang focus ang tingin sa kalsada. She said that you're a good person po. You are her best friend before. Sabi niya rin po mabait ka sa kanya at binigyan siya ng burger kaya naging friends po kayo. Wow! That means she never forgot me. Yes po, Daddy. Naalala ka niya kasi part ka raw po ng buhay niya. Mommy is nice and kind po kasi kahit wala ka, she always remind me that I should love you even you don't know me yet. Wala ko na isagot sa huling sinabi ni Sienna. Kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya bago tinuon muli ang tingin sa daan. I did not expect that Esmeralda will tell something good about me. Alam kong mabuting tao sa Esmeralda, pero dahil sa mga nagawa ko sa kanya, I did not expect that she will tell good stuff about me. Nagawa niya pang magkwento ng mabuti tungkol sa akin, kahit ang totoo, puro masama ang nagagawa ko sa kanya. Good night, Daddy. I love you po, Sienna said as she bid her goodnight kiss to me. Nang makarating kami sa bahay nila, kagad siyang nagpaalam sa akin na matutulog na. Good night, my princess. Daddy loves you so much. Tugon ko matapos siyang halikan sa ulo. Di agad ako umalis sa bahay nila. Esmeralda, kahit panayhatid ko na sa Sienna. Gusto ko siyang makausap hindi para sumbatan sa pagtatago tungkol kay Sienna, kundi para humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Isama pa ang mga kasalanang nagawa ng mga magulang ko sa kanya, lalo na ni Mommy. Gusto mo raw ako makausap, sabi ni Dad? Tanong ni Esmeralda sa akin. Nandito kami ngayon sa garden area ng bahay nila kung saan niya ako inaya para mas komportabling pag-usapan ang kung anumang gusto ko na pag-usapan naming dalawa. Ramdam ko ang seryosong tingin ni Daddy kaya nang sabihin ni Esmeralda na sa garden kami, kagad ako sumang-ayon sa kanya. If this is about the partnership, Liam, I'm sorry, pero hindi ko mabibigay ang gusto mo. Sabi niya sa seryosong tono ng boses habang sa mga halaman nakatingin. This is not about the partnership, don't worry, tugon ko. Then what? Bakit gusto mo akong makausap? Can we get back together, Esmeralda? Pwede ba tayong magsama ulit? Para kay Sienna? Diretso at direkta kong tanong sa kanya. Alam kong kalabisan ang pagtatanong ko sa kanya ng ganon, pero ewan ko ba kung bakit yun ang kusang lumabas mula sa bibig ko. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa bago muling magsalita si Esmeralda. You're joking. Puno ng sarkasmo niyang sabi. Kung iniisip mo tungkol sa anak natin, huwag kang mag-alala, Liam. Matalino si Sienna. She will understand everything. Maunawaan niyang di tayo po pwede magsama bilang mag-asawa. But you want a happy and complete family, right? Alam mo palang gusto ko. Walang buhay niyang tugon. Of course. Pero hindi mo ako niya ang matupad ng pangarap niyo na ikaw ang kasama. She cut me off when I'm about to say something. Let's get back together, Esmeralda. Bigyan natin ng masaya at buong pamilya sa Sienna at hayaan mo kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Pag susumamo ko, bakit parang andali-dali para sa'yo mga sinasabi mo, Liam? Napataas ang boses niya. Bakit kung makapagsalita ka parang wala kang ginawang mali? Stop acting as if you never did something bad. Baka nakakalimutan mo kung ano mga nagawa mo sa akin. Iniisip ko lang sa Sienna, Esmeralda. She will grow up like you, longing and wishing for a happy and complete family. Oh, stop acting like you know my daughter very well, Liam. Matalino si Sienna. Alam niya kung ano lang tayo sa isa't isa. Tsaka sino bang nagsabi sa'yo na mararamdaman niyo na si Sienna? Sa akin pa lang at kay Dad, buo at masaya na ang pamilya niya, Liam. Bonus ka lang sa buhay ng anak ko. Kaya huwag kang magsalita na akala mo, alam mong lahat. Esmeralda said in a very frustrated voice. Halata ang pagkadisgusto niya sa mga nasabi ko. Dahil sa tensyon, hindi ako nakaimik kaagad. We can be good parents to our daughter, Liam. Hindi natin kailangan magsama para lang matawag tayong masaya at buong pamilya. Maging civil tayo sa lahat ng bagay pagdating sa kanya. Don't worry, hindi ko siya ipagdadamot or ilalayo sa'yo.
ko yun ang iniisip. We can be good parents, Liam. Pagsisimula niya ulit. And also, hindi naman natin ipaparamdam sa anak natin na may kulang sa buhay niya kahit pa wala tayong relasyon dalawa. Seryosong sabi lang na Esmeralda habang diretsong tingin sa langit, habang yakap ang sarili. Di ko tuloy maiwasan makaramdam ng lungkot. Imposibleng mangyari ang buong pamilya na nais ko kung saan si Esmeralda at siya ang kasama ko. Mahal mo pa ba ako, Esmeralda? Dahil sa tanong ko, natawa siya ng bahagya pero agad ding bumalik sa pagiging seryosong mukha niya. Yes, I have the audacity to ask her questions about that. Why not, diba? Kasi baka meron pa naman. Baka may nararamdaman pa si Esmeralda para sa akin. She chuckled. You are still that Liam that I used to know. Masyado mataas ang tingin sa sarili. May bahid ng pagiging sarkasmo niyang sabi. Napayuko ako, pero nang magtama ang mga mata namin, mahal kita, she said while looking directly in my eyes. Minahal kita pero paulit-ulit mong sinayang at binaliwala yung pagmamahal na meron ako para sa iyo, Liam. Tuloy niyang sabi habang inuhubad ang suot na white blazer. Di nakatakas sa paningin ko ang braso niyang puno ng peklat. Mga peklat na matagal na naghilom ngunit na natiling naiwan ng bakas sa katawan niya. Napaiwas ako ng tingin sa kanya dahil nakaramdam ako ng hiya. Ako ang dahilan ng mga peklat na yon. Nakikita mo ba itong mga peklat sa katawan ko, Liam? Ito ang patunay kung gaano kita kamahal noon. I stayed with you even if it cost me too much pain. Kasi mahal kita. Kaya kahit sobrang hirap, tiniis kong lahat. Kasi umaasa ako baka isang araw, mapansin mo mga sugat ko hanggang sa mahalin mo rin ako. Napailing siya. Pero nabigo ako, Liam. Kasi halos mamatay na ako sa mga pananakit mo. Hindi mo pa rin ako nagagawang mahalin, she said while sobbing. Dahil sa bigat, binawi ko na ang tanong ko. Forget about my question earlier. I'm sorry. Nalulungkot kong sabi. It's okay, Liam. Kaya ko naman sagutin yung tanong mo kanina, pero gusto ko lang linawin sa'yo na nagustuhan at minahal kita noon. Hindi dahil sa pamilya at yaman na meron ka, kundi dahil yun talaga yung nararamdaman ko. Mahal kita at kahit kailanman hindi nagbago, Liam. Hanggang ngayon, mahal kita. Dad is always asking me why. Bakit daw mahal pa rin kita sa kabila ng mga kasalanan mo sa akin? Alam mo ba kung ano sinabi ko kay Dad? Seryosong tanong na Esmeralda, dahilan para mapaangat akong muli ng tingin sa kanya at makita kung ganong kalungkot ang mata niya sa mga oras na to. Sabi ko, wala dati. Si Liam talaga yung mahal ko. Sabi niya sabay ng pagtulo ng luha niya. I tried to find someone much better than you pero shit, Liam. Iba talaga yung epekto mo sa sistema ko. You never loved me, pero hindi ko alam kung bakit ikaw. Gusto kitang burahin sa sistema ko. Itatakso sa puso't isipan ko na hindi mo ako deserve, lalo na yung pagmamahal ko. Pero ng putsa, Liam, nakatatak ka rito eh. Umiiyak niyang sabi habang tinuturo ang dibdib niya kung saan malapit ang puso. Paano nga ba naman kasi kita makakalimutan? Si Anna is your girl version. She's like a resemblance of you. Kaya yung pagmamahal na meron ako para sa'yo, binuhos ko lahat sa anak ko. For 5 years, Liam. Pinaniwala kong sarili ko na hindi na kita mahal pero mali ako. Mahal pa rin kita. Pag-amin niya. Then why can't we be together again, Esmeralda? Malungkot kong tanong pabalik sa kanya. Mahal kita pero mas mahal ko ng sarili ko ngayon, Liam. Ayokong magmahal ng walang iniiwan para sa sarili ko. Ayoko nang maubos dahil sa pagmamahal ko sa'yo dahil bukod sa ang hirap-hirap mong mahalin, ang hirap mo ring abutin. Pagtugon niya. Hindi mo ba pwedeng mahalin ang sarili mo habang magkasama tayo? You said you love me. Pero bakit ayaw mo maging buong pamilya tayo? Mahirap pa talagang bumalik ka sa akin, Esmeralda? Let's get married again. Pangako hindi ko na uulitin lahat na nangyari noon. Nakikiusap kong sabi sa kanya, sabay ng pagtulo na rin ng luha ko. Maaaring pinagtagpo lamang tayo, Liam, pero hindi talaga tayong nakatadhana para sa isa't isa, she said seriously. I don't know why I'm crying basta't ang alam ko lang, masakit na makitang umiiyak si Esmeralda habang inaalala lahat na masasakit na nakaraan kaya nang dahil sa akin. Mahal kita. Pero di na kita kailangan sa buhay ko, Liam. Sinayang mo na yung pagkakataong mahal kita, na ikaw yung sentro ng buhay ko. Muntik na ako sumuko sa buhay, Liam, nang dahil sa'yo. Mabuti at dumating si Siana sa buhay ko at nakabangon akong muli. I do love you, Liam. I really do.
Pero ayoko nang hayaan ulit ang sarili kong maubos na naman dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Umiiyak at tila nakikiusap niyang sabi. Pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Nakatungo kong tanong sa kanya. Hindi ko magawang tumingin pa direkta sa mga mata niya dahil kagaya niya hindi ko na magawang pigilan ang luha ko. Minamahal mo ba ako kahit minsan lang, Liam? Seryoso niyang tanong na hindi ko magawang sagutin. Wala akong sapat na lakas para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, lalo na sa nakalipas na 5 taon. Wala na rin yatang saysay iyon dahil kahit pa sabihin kong mahal ko na rin siya, hindi yun magiging dahilan para bumalik siya sa akin, kasal man kami o hindi. I feel her pain. Ramdam ko kung gaano siya nasasaktan ng dahil sa akin at pakiramdam ko, kahit pa gusto ko siyang maging akin, hindi na ako karapat-dapat. Napailing siya dahil nakayuko lamang ako. Mahal kita pero sa tingin ko tama na. Minahal kita ng sobra kahit di mo ako magawang mahalin pabalik. Maybe I still love you, Liam, but for now, focus muna tayo sa mga sarili natin. Mahalin muna natin ang sarili natin para kung darating man yung tamang panahon at pwede pang maging tayo, walang dahilan para pagilan natin ang nararamdaman ng isa't isa. Inayos niya ang sarili niya. Maging mabuting magulang tayo para sa anak natin. Let me heal and fix myself, Liam. Ayusin mo rin ang sarili mo. Let's be civil for our daughter. Hindi ko maibibigay yung gusto mo. Mahal kita pero mas mahal ko yung sarili ko. Let's be good friends for Sienna. Let's be friends like before. Nakangiti niyang sabi. Muli ako napangat ng tingin dahil sa sinabi niya. She still wants me as her friend. For the sake of our daughter. That means I still can be with them as her friend and as Sienna's father. Sapat na sa akin yon. Tiniyo ko ang luha sa mga mata ko bago maling humarap sa kanya at tumingin na may ngiti sa labi. Alam ko, huli na, pero gusto kong sabihin sa kanya ang salitang kailanman hindi ko nasabi sa kanya. Can I hold you? Nakakiusap pang tanong ko sa kanya. May pag-aalangan sa mukha niya pero tumango pa rin siya bilang tugon. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi tsaka pinagdikit ang noo namin para nang sa ganon baka titigan ko pa siya na malapitan. Naramdaman ko, nagulat siya sa ginawa ko dahil oras ng hawakan ko siya sa magkabilang pisngi ay nakapakapit siya sa kamay ko. Magiging okay ka naman, 'di ba? Babalik tayo sa dati. Hindi man bilang mag-asawa kundi bilang magkaibigan, 'di ba? Umiiyak kong tanong sa kanya. Tumango lamang siya bilang tugon dahil maging siya umiiyak na rin kagaya ko. What do you want me to do? Tanong ko ulit. Be a good father to our daughter. That's all I want. Saan niya? Nanatili kami sa ganoong posisyon habang kapwa lumuluha. Sinamantala ko ang pagkakataon dahil alam ko, ito na ang huling beses na hahayaan ako ni Esmeraldang maging malapit sa kanya. I am sorry for everything. Sorry, Esmeralda. Patawarin mo ako dahil ako'y nagkulang bilang kaibigan at asawa mo. Peke man ang kasal natin o hindi, sorry dahil hindi ako naging mabuting asawa. I'm sorry. I love you, Esmeralda. May sinseridad kong sabi. After that night, we seldom see each other. Magkikita lang kami tuwing hinahatid o sinusundo ko sa Sienna sa bahay nila. Nang gabing noon matapos kong bitawan na salitang matagal niyang hinintay na sabihin ko sa kanya, we both cried like there's no tomorrow. Umiyak kami ng sabay dahil gaya ni Esmeralda, nasasaktan ako. Masyado na akong huli para iparamdam sa kanya yon. Huli na akong sabihing mahal ko siya dahil ngayon, kontento na siyang mahalin ang anak namin, bukod sa daddy niya. Self-love, ika nga ng marami. Hindi kami nagkulang na iparamdam kay Sienna na buo at masayang pabina namin, kahit na walang relasyong namamagitan sa amin ni Esmeralda. We became civil in terms of being parents. We seldom eat together as a happy and complete family. Aaminin ko masakit para sa akin, pero natuto na ako makontento dahil masaya naman na mag-ina ko. I watched Esmeralda from afar at sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nahulog sa kanya na sobra. Nakita ko kung paano siya naging masaya habang inaabot ang pangarap niya sa buhay. I made myself better for Sienna. Hindi lang dahil gusto ko kundi dahil umaasa ako na balang araw hahayaan ako na Esmeraldang mahalin siya. I became a good person because Esmeralda taught me to be a good one. Di para sa iba kundi para sa sarili ko. Sinaktan ko siya pero sa huli hinayaan niya pa rin akong makilala at makasamang anak namin. Sinaktan ko siya pero sa huli tinuruan ako na Esmeraldang mahalin ang sarili bagong iba.
Higit sa lahat, hinayaan niya akong mahalin siya mula sa malayo, habang kagaya niya inaayos niyang sarili ko. Esmeralda taught me what real love is. Esmeralda let me see the greatest love of all, and that is loving ourselves. I am more than happy and contented in this situation, but I'm still hoping that soon we will live as a complete and happy family together. I sighed while looking at Esmeralda's picture in my wallet that I took when we first met each other. A picture of her eating the burger that I gave her. I returned my wallet in the cabinet and saw a box. A box with a ring that's supposedly an engagement ring for Esmeralda. When I planned to propose that night, when I asked and begged her for another chance. I wasn't able to give this ring and ask her to marry me, but I'm still hoping that maybe soon, Esmeralda will not run away from me anymore and she will be my wife officially. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Liam at Esmeralda. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.